sabay-sabay, ito ang beat, bawat sablay. Pabilis ng pabilis, pag mag-imis, Gets mo na, gets mo na. Coca-Cola. Hello guys, kamusta kayo? Sa videong to ay pag-usapan natin ang history ng Coca-Cola. Talakayin na rin natin ang sinasabing sikretong formula na talaga namang iniingatan ng kanilang kumpanya. Nga pala kung bago ka pa lang dito sa channel at gusto mong maging updated sa aming mga video ay pakiclick po ang subscribe button at ang bell icon. Isa na yata sa pinakakilalang produkto sa buong mundo ang Coca-Cola. Ang soft drinks na ito ay naging parte na bilang isang popular na inumin ng mga tao. Well, sino nga bang nakaimbento ng inuming ito? Taong 1865, ang American Civil War veteran at biochemist na si Dr. John Pemberton ay naghahanap ng gamot na maaari niya ipalit sa painkiller na morphine. Naging problema ng doktor ang pagka-addict sa painkiller na ito kaya't naisipan niyang humanap ng alternatibong gamot. Nag-eksperimento si Dr. Pemberton ng iba't ibang inumin gamit ang coca leaves at coca wine. Kalaunan ay hinaluan niya ito ng cola nut at halamang damiana. Ang inuming naimbento ng doktor ay tinawag nitong Pemberton French Wine Coca. Taong 1886, ang siyudad ng Atlanta sa Georgia kung saan nakatira si Dr. Pemberton ay nagkaroon ng kautusan laban sa mga inuming nakakalasing. Bilang tugon ay gumawa muli ng non-alcoholic version ng inumin ng doktor. Sa tulong ng isang drugstore owner ay nag-trial and error si Pemberton hanggang sa aksidente nitong naihalo ang carbonated water sa mga pangunahing ingredients. Dahil sa kakaibang lasa ay sinubukan itong ibenta ng doktor sa isang pharmacy at nagustuhan naman ito ng mga customer. Ang bagong bersyon ng inuming iyon ay ibinenta ng doktor bilang isang gamot na nakakagaling daw sa maraming sakit tulad ng sakit ng ulo, indigestion, nerve disorders at impotence. Lubos na pumatok ang inuming iyon at ang kanya namang bookkeeper na si Frank Mason Robinson ay naisip itong pangalan ng Coca-Cola na ibinasin nito sa mga pangunahing ingredients na coca leaves at cola nuts. Si Robinson na din ang gumawa ng orihinal na logo ng Coca-Cola at mula nga noon ay tinangkilik na ng mga tao sa Georgia ang inuming iyon. Sa kabila naman ng tagumpay ng nasabing inumin ay nagpatuloy ang pagka-addict ni Dr. Pemberton sa morphine. At dahil sa mga kinita nito ay mas naging maluho ito sa bisyo hanggang sa ito ay magkasakit at unti-unting maghirap. Taong 1888, sa halagang $1,750 ay ibinenta ni Dr. Pemberton ang patent ng Coca-Cola sa isang negosyante at pharmacist na si Asa Griggs Candler. Sa pamumuno ni Candler, mas lalo pang tumaas ang sales ng Coca-Cola at dahil dito ay na-impress ang isa pang businessman na si Joseph Beidenhardt na gawing portable ang Coca-Cola imbes na ibenta sa mga soda fountains. Ang kanyang ideya ay naging makatotohanan matapos itong magpatayo ng bottling machinery sa kanilang lugar at bumili ng bottling rights kay Candler upang ilagay sa bote ang Coca-Cola. Ang pagsikat ng Coca-Cola ang unti-unti ring pagsulpot ng mga produkto ng gagaya ng kanilang inumin. Kaya't naisipan ng kumpanya at ng mga bottler company na magkaroon ng signature look ang kanilang bote. At noon ngang 1915 ay naimbento ang iconic na Coca-Cola bottle. Well, banggitin ko na din sa mga hindi pa nakakaalam. Totoo na ang Coca-Cola noon ay may cocaine. Ito ay galing sa coca leaves. Bukod sa cocaine ay mayroon ding copy ng Coca-Cola na galing naman sa cola nuts. Para makaiwas sa kritisismo, noong 1903 ay pinatanggal na ni Candler ang cocaine extract sa dahon ng coca bago ito ihalo sa inumin. At nang taong 1919 ay binitawan na ni Candler ang kumpanya at ipinamana nito sa kanyang mga anak. Well, nabanggit natin sa video na ang pangunahing ingredients nga ng Coke ay ang coca leaves at cola nuts. Gayunpaman, ang kabuuang ingredients ay nananatiling pa ring sikreto. Upang hindi makopya ng mga kalabang kumpanya ang formula, ay inutusan ni Candler ang kanyang mga staff na tanggalin ang label ng mga ingredients sa container at i-identify lamang ito gamit ang kanilang pang-amoy. Dinagdagan din ni Candler ang ingredients at inimprove nito ang lasa na hanggang sa ngayon ay gamit ng Coca-Cola. Teka, di ba halos lahat ng products ngayon ay nakalista na sa label ang ingredients? Tama, kung titignan mo ang Coke in can, ay makikita mo ang lahat ng ingredients pero mapapansin mo ring may nakalagay na natural flavors. Ang natural flavors ngang ito
ang sinasabing isa sa pinakaiingatang ingredients sa buong mundo. At hindi ito basta-basta nire-reveal ng kumpanya kahit sa pinakamatataas nilang empleyado. Sinasabing 2 tao lang sa mundo nakakaalam kung ano at paano haluin ang sikretong ingredients na iyon. Ang 2 taong iyon ay hindi raw pinapayagan ng kumpanya na mag-travel ng sabay. Bukod pa dito, ang secret formula ay nakatago din sa isang vault sa Atlanta. Globally, ay naging sikat na sikat ang Coca-Cola dahil sa napakalaking perang inilalaan nito para sa advertising. At sa kasalukuyan, ay pang-anim ito sa most valuable brand sa buong mundo.